Welcome to Lesson 3 in our Practical Research 1 and Week 2, Module 3, Quarter 3 of our school year. So, Lesson 3 in Practical Research 1 is about ethics in research. When we say ethics, ethics is a branch of knowledge that deals with the moral principles on governing a person's behavior in conduct of any activity. So, when we say ethics, ito yung moral na sinusundan natin. Ito yung tama. Ano ba yung tama? Ayan, ito yung sinusunod nating tama. Pag sinabi nating ethics, ito yung alam nating tama. So, ang research ay merong ethics na tinatawag na sinusunod. Si Cristobal and Cristobal noong 2017 ay meron silang nilabas sa kanilang book na Practical Research 1 for Senior High School. Nailista doon yung mga ethical codes o yung mga ethics na dapat sundin sa conduct ng research and conducting a study. So, ito yung mga dapat sundin nating pag-uugali o yung moral principle na meron tayo. Number 1, dapat mataas ang honesty. So, hindi lang mataas, perfect ang honesty. Ang researcher dapat ay mag-strive na tama, truthful ang report ng data at hindi dinadaya. Okay? At saka sa kahit na anumang communication na ipipresent niya yung data, dapat tama, it should be truthful, and it should be honest. Number 2, objective. Dapat free from the bias. Kung ano man yung belief or ano man yung opinion ng isang researcher, dapat ang kanyang research work or research paper ay objective. Okay? Hindi siya dapat ma-i-influensyahan ng personal motives o ng beliefs, ng opinion ng researcher. Number 3, integrity. The researcher should establish credibility. Dapat kapani-paniwala ang researcher, no? Dapat may integridad ang isang researcher sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi, consistent dapat ang kanyang sinasabi, ang kanyang ginagawa at ang kanyang iniisip. So, ang isang researcher dapat ay nag-a-act na merong sinseridad, lalong-lalo na sa ma-agreemento na gagawin. Halimbawa, sinusunod niya kung ano talaga yung sinasabi niya. Yun ang ibig sabihin na integrity. Number 4, care. Dapat ang isang researcher ay merong care at hindi niya winawalang bahala, no? Kahit na ang maliit na detalye ng detail, dapat detalyado ang isang research. So, all information dapat ay critically examined. So, dapat ini-examine ng isang researcher isa-isa yung mga maliliit na mga bagay-bagay at information, no? Pati lalo na yung records of research activities, no? Dapat siya naka-secure properly at dapat naka-kept, na itago ng researcher. Number 5, openness. Dapat ang isang researcher ay willing na tumanggap ng criticisms o ng mga bagong idea o ng mga, ano ba yung criticism? Ito yung mga pagpuna sa kanyang ginagawa para mas lalong maging maayos ang kanyang study. So, ang researcher ay hindi dapat balat sibuyas, hindi dapat matampuhin. It should be open, no? Ang research results and findings ay dapat ma-share sa public. Ngayon, pag i-share mo sa public, syempre, alam mo naman ng public, laging merong sinasabi, laging merong comment. But, as a researcher, as a researcher na, yan, as a researcher, we should be open to the criticisms or sa pagpuna ng publiko, no? Para at gagamitin natin yon to build a better research paper. Next, number 6, ethics. Respect for intellectual property. Ayan, wag nating sasabihin na sa atin kung hindi naman talaga sa atin. Ang researcher dapat hindi nagpa-plagiarize. Pag sinabi nating plagiarize or plagiarism, ito ay ang pagkuha ng paggamit ng sinasabi ng iba o ng idea ng iba na hindi natin pinapaalam. Yan. So, may batas po dito yung RA 8293 na tinatawag na Intellectual Property Code of the Philippines na dapat sundin natin, no? In intellectual property. So, dapat i-respect natin yon. Kung hindi naman tayo ang nagsabi, i-quote natin kung sino yung nagsabi. Isa-cite natin.
Okay? Next, confidentiality. Number 7. Paano ba ito, sir? Sabi mo kanina, dapat ma-share. Bakit ngayon may confidentiality? So, ibig sabihin na confidentiality ay dapat maprotektahan yung mga confidential na mga discoveries, gaya ng mga personalidad na ginamit sa research. So, it should be protected. No, hindi dapat i-share. Yung findings i-share, pero yung personality, siyempre, i-keep natin yan. Number 8, responsible publication. The researcher should ensure. Dapat i-sure ng isang researcher na clear, malinaw, at honest, totoo, at kumpleto, accurate, tama, at balance ang mga pinapublish. No? At hindi para ma-avoid yung mga wasteful o yung mga walang kwenta at naduduplicate ng publication. So, meron na palang dati, inuulit lang. So, isang ethics ng research dapat responsible sa pagpapublish. Gayon din, ang pagtatago ng mga information, no? Gaya ng pagsiselect na, ito lang ang ating ipapublish, para ma-mislead ang mga tao. No? So, hindi dapat ganun. Ang isang researcher dapat responsible ang pag-publish ng paper. Next, responsible mentoring. Dapat ang researcher ay makapagturo din ng ibang mga kapwa-researcher, makapag-share ng kanilang ideas in research, no? Lalo na sa mga bago pa lang na researcher. So, kung may experience na kayong dati, tulungan nyo rin yung mga klase nyo na alam nyo namang first time nila, no? Next, respect for colleagues. Ang isang researcher ay dapat may respeto sa kanyang kasama na researcher din, no? At ititreat sila na equal and fair. Ayan. Next, social responsibility. Ang isang researcher ay mayroong social responsibility. Ibig sabihin nito, ipopromote niya yung good para sa kabuuan, social good. Ayan, at magtatrabaho siya for the best interest of everybody. Ayan, for the environment, safety ng environment at ng society as a whole, yung kabuuan na. Then, number 11, in ethics of research, dapat ang isang researcher ay non-discrimination. So, ang research dapat ay hindi maglagay sa isang grupo ng tao, sa isang tao, sa discriminatory action. Hindi madi-discriminate yung sex, yung race, yung lahi, yung ethnicity, or yung mga factor na nakaka-relate sa mga scientific competence and integrity. So, dapat ang researcher ay open sa lahat ng tao, sa lahat ng entities at na gustong mag-participate sa research. So, hindi dapat ibababa yung moral ng ibang tao, ibang group ng people sa pamamagitan ng research. No? It should not be discriminatory. No? Non-discrimination dapat ang research. Next, number 13, competence. Dapat ang isang researcher ay kailangan gawin niya talaga yung process na kailangan, no? At meron siyang knowledge, no, na kailangan in conducting the research. A researcher should have the skills, no? Should have the skills, he should be equipped with sense of professionalism. Kahit hindi naman tayo professional, pero yung sense na professional tayo at may expertise tayo para magkaroon tayo ng magandang result, no? So, sa pamamagitan ng gaya nitong video at pagbabasa ng ibang mga sources pa, lalo mong may papatibay ang iyong skills and competence in conducting a research. Okay? So, you better listen to my videos, watch my videos, so that you can be equipped and be competent in your research subject. Okay. Next, we have legality. Ang researcher dapat ay sumunod sa batas, no? At dapat kung ano lang ang nararapat sa batas at sa pulisiya ng gobyerno sa research, yun lang ang susundin ng isang researcher. So, hindi siya dapat gumawa ng illegal researches. Okay? Next, number 15, lastly, last sa ethics, simplified ethics of research ay human subject protection. So, dapat ang research ay should protect the human lives, no? By preventing and minimizing harms and risks. So, yun ang una nating objective. Ang research dapat ay mag-uphold ang researcher at ang ating research paper dapat mag-uphold at hindi mag-distract at hindi mag-destroy, no? Dapat mag-uphold ito ng dignity ng human dignity ng tao, ng privacy and autonomy of human subjects. So,
sa paggamit natin ng mga yon, ng mga tao sa ating research to find the solution to our problem and solve the questions that we have. Kailangan hindi tayo nagde-degrade, no? Our human subject should be assured, dapat ma-assure sila ng 100% protection, no? Na ang dignity nila at ang privacy nila ay hindi mabibreach o hindi natin maisawalang bahala o maisantabi. So that's why ang confidentiality ay mahalaga. Okay? So those are the ethics of research. In conducting a research, ito yung mga pag-uugali na dapat meron tayo. Ulitin ko lang: honesty, objectivity, integrity, care, openness, respect for the intellectual property, confidentiality, responsible publication, responsible mentoring, respect for colleague, social responsibility, non-discrimination, competence, legality, and human subject protection. So, yun ang ating mga ethics sa research. Marami pang iba yan. But so far, yung 15 na yan ay enough na for us to conduct and produce a good research paper. And following these ethical principles and ethical standards, nakaproduce tayo at may sagawa natin ng maayos ang ating research. So thank you very much for watching. The next video will be about rights of research participants o yung mga tao na kasama sa ating research. Okay? So isa-isahin ko yun mamaya. Isa-isahin ko yun sa next video ko para matingnan natin kung ano ba ang rights o karapatan ng mga taong tatanungin natin sa ating research. So thank you for watching.